Kalambuan, Dalatana, usa ka oras nga programa maghatod kaninyo sa mga katikaran may kalabutan sa kalambuan dili lamang sa komunidad apan sa kinatibukan. Kalambuan, Dalatana. Davao, Mindanao, may adlaw. Yung alagad, Saldi Chato, diri sa Tulumnong, Kalambuan, Daratana. Kinisabang inyo higala sa kahanginan, Rafi Bermejo, may adlaw. Ang Kalambuan, Daratanan, gamatod sa mga importanteng impormasyon, mga isyu butang sudon nga ikaw, kitantanan adunay kalumbigitan. Busa, ubani kami sulod sa usa ka oras, diri sa ato Tulumnon, ang Kalambuan, Daratanan, o siyempre, sama sa nandan, atong makauban sa makausan sab, ato pinalanggang congressman sa unang distrito, Congressman Carlo Grales. Mayong adlaw kanimo Zaldi uga Rafi uga sa tanang mga nagtanaw karon sa atong programa mayong adlaw kanimo tanan. Okay, sa mga kaigsunan, sama sa gihapon, no, mga itag kasayuran kay Congressman Carlo Nograles, kung saan nakatong kasamtangang katikaran, diya sulod gawas sa Kongreso. Unya, sa atong isugutan po, kung saan yung kaugmaon sa Bangsamoro Basic Law, no? Human sa trahedya nga nahitabo dito sa Mama sa Pano. Unya, mga isabtag update kay Congressman kung unsa katpud katong mga katikaran niya sulod sa iyang komitiba, no, sa House Committee on Labor. Unya, siyempre pa, di na to angay kalimtan ang mga pangutana sa inyong tagsa, gikan sa inyong tagsa-tagsa ka mga barangay. Kung hipatsoy, Congressman Carlo. Uy, kabalo di kayo mag-Chinese ha. Di pa naman dugay, di ba? Gisa wala gyud sa tibok nasod ang Chinese New Year o gusto ming mangutana Congressman Carlo Grales. O gunsa ang imong mensahe sa tumakaigso ng Chinoy o kining Filipino-Chinese tuig wood chief Congressman Carlo Grales. Oh, ship na karnero ha, Karnero. barko. So kung Patchoy, Happy New Year sa tanan natong mga kaigsunan nga mga Chinoy, mga Filipino-Chinese, ingon man ang tibok nasod nato ug ang tibok kalibutan. So, of course, we'd like to wish for peace and prosperity alang kanatong tanan, hilaban na sa atong mga Filipino-Chinese community. Kining year of the wooden sheep, no? Year tuig sa karnero. Oh. Matod pa sa mga Chinese horoscope, mga feng shui, na kining year of the sheep mao daw niya maka-inspire og kooperasyon, maka-inspire og togetherness, pagkahiusa, and maka-inspire daw kini og better relations, no? So ang atong wish, no, para sa atong Filipino-Chinese community ngan man sa tanang Pilipino na hinaut po unta na kanalagi appeal sa prosperity, appeal sa peace, appeal sa paglambo nga hinaut pa unta nga suportahan sa tanan-tanan mga Chinoy, mga Filipino-Chinese, ang tanang mga Pilipino nga dala ang peace and prosperity, dapat suportahan pud nila ang mga programa, mga proyekto nga makapaalingkawas sa atong mga kabus nga mga kaigsunan gikan sa kalisod. Tungod kay gawas nga year of the sheep kini, year of the poor sab kini siya, no? So sa Chinese zodiac, Chinese horoscope, Year of the Sheep, pero para sa mga Katolikong Pilipino, Year of the Poor. So pwede man nato i-join forces, no? Pwede man nato na siya isahon na sama ug appeal sa atong paglambo, appeal sa paglambo sa ekonomiya, appeal sa paglambo sa Filipino-Chinese community, appeal sa paglambo sa matag katilingban. Dapat dalahon ug i-appeal pud nato diha sa pagpalambo ang atong mga kaigsoon mga kabos katong mga nanginihanglan, no? So dili pwede na usa lang ka sektor ang moy moasenso, dapat ang tanan, no? Dala tanan, no? Ang kalambuan dapat madala ang tanan. Ning tuig sa karnero, Congressman Carlo Grales, so po ng pangandoy nimo para sa atong nasod o hilabi na ngadto sa Kongreso, Congressman? Well, matud pa sa mga Chinese horoscope, mga feng shui experts, ang year of the sheep or ang tuig sa karnero, ang murag ang mailhan na siya na tuig na siya na mas kalma, no? Kay murag ang karnero ana man, no, ang batasan ang iyang kinaiya sa karnero, kalmado, relax lang, cool lang kayo. So ana pud ang year of the sheep, no, mas kalmado, no.
So hinaot pa unta na karong tuiga para sa atong nasod, hinaot pa unta na mas kalmado sad, no, both politically, no, labi na politically and economically, no, na dili kayo gubot, dili kayo samok. So ang wish lang nato para sa atong nasod karong bagong tuig is kini lagi na mas kalmado hinaot pa unta, kalmado ta, moabot ka nato ang tinuod nga hapsay kalinaw, ilabi na sa mga nahitabo karon sa mga nahitabo karon diri sa atong nasod. Hinaot pa unta na makabot gyud nato ang tinuod na hapsay ug kalinaw para sa atong nasod, no. And then of course para sa Kongreso, ang gusto lang gusto na akong makita is ang Kongreso makahimo pud og mga balaod nun, makapanday kami mga balaod na mas makahatag pud og hapsay kalinaw sa matag usa ka pamilya, sa matag pamilya diri sa atong nasod, no, in terms sa paghatag og mga programa may tungod sa edukasyon, no, tungod sa kalusugan, may tungod sa paghatag og trabaho, paghatag og pagpalambo, no. So kana ang akong wish para sa atong nasod ug para sa atong Kongreso. Okay, para sa atong siyudad sa Davao, Congressman Carlo, labi na dinhi sa unang distrito sa Dakbayan sa Davao, unsa po ang imong mga pangandoy alang kanila nining tuig sa Camero? Yeah, of course, para ka nato, syempre hinaut sa makabot sad nato, no, kining hapsay kalinaw, ang kalambuan, peace, prosperity, progress, more jobs for our people, better education para sa atong mga kabataan. Kay syempre ang gusto nato mahitabo is kana lagi dili man tamo uswag kung wala tay hapsay kalinaw. Hilabi na dinhi sa Mindanao, no. Man na atong ginapas, no, ang tinuod na paglambo sa Mindanao magsugod sa tinuod sa mga hapsay kalinaw. So hinakonta kita diri sa siyudad sa Davao, dili sa tag magubot, no, kay matud pa mas kalmado daw ang Year of the Sheep. So hinapunta mas kalma punta diri sa atong syudad. Hinapunta dili magkasamok, magkagubot ang Mindanao kay kumaingon na damay punta. Ilabi na diri sa Davao City. And of course, kung walay tinuod nga hapsay kalinaw, dili pud moabot ang progress, dili moabot ang may paglambo. And then kung dili na siya moabot, kung walay mga investments moabot diri sa Mindanao, of course wala tay trabaho. Of course, ang wish nato para sa itong mga kaigsunan, matagaan nato silang trabaho kay para mas mahimo silang produktibo. Kunya, para adunay sila kapasidad nga mabuhi ang ilang pamilya, no? And ang ilang masuporta ng ilang mga anak. And then, of course, gusto nato og mas daghang scholarships, mga education, mga training kay para ang atong mga anak, atong mga kabataan adunay tanong og maayong kaugmaon. Di ba? And of course, peace in the family. We all wish for peace in each and every family, not only in Davao City, not only in the first district, but the entire country. Because ang family is the basic unit of society. Kung ang tanang pamilya, gastado, maayo, hapsay, then it will redound to the benefit of our nation. So, mao nang atong gusto mahitabo, no? Karong Year of the Sheep. Not only this year, but in the years to come. Okay. Congressman Carlos, sayod mi nga nining higayon na tuwa ka kanunay sa Kauluhang Manila, no, kalabot aning issue sa Fallen 44 ug sa tungod sa mga epekto niini, no, dito sa proposed Bangsamoro Basic Law. Ang akong pangutana kung sa tan-aw nimo hantod kanu sa ka mutunhay ang mga sitwasyon, Congressman. Lisod kayo ma-predict, Raf, kay syempre we take it day by day, day to day, gina-monitor nato ang situation, week by week, gina-monitor pud nato ang situation. Daghan kayong mga factors manggod, no? Of course, kung atong hisgutan ang peace in Mindanao, in our country, daghan na nagaingon nga makabot lang nato na siya kung magkaroon ta og final peace agreement and finally ang Bangsamoro Basic Law matud pa sa uban. So kami sa Kongreso, ginabuhat na namo ang tanan-tanan, giarangkadan na namo ang hearings kay para makapanday gyud mi og sakto, maayo, fair and just and ay constitutional Bangsamoro Basic Law. Unya nahitabo tong sa Mamasapano. So undang ang hearing.
ug dili pud nato na siya ikatingala tungod kay siyempre ang mga Natural. kongresista natural man gyud na nganong ato man hisgutan kini kung naa pa tay pending nga issue. Ang issue karon is kining nahitabo sa mamasapano ug ang hustisya para sa ngadtong mga nangamatay dito, katong mga gipatay pusil dito, katong mga na-execute or na-murder ba dito, katong naigo gawa sa SAF 44, napoy mga kigso ng mga MILF naigo, namatay sad, napoy mga na-injure, napoy na hospital, napoy mga civilian nga nadamay diha. So kinihanlan gusto gyud natong hustisya. Ang problema, dili ta maka-move on sa BBL kung dili nato mataghaan og katin-awan ug hustisya ang nahitabo nga encounter dito sa Mamasapano. So karon siyempre nagkaroon ng mga inquiries na natong Board of Inquiry sa PNP, na natong mga findings gikan sa ARMM, na findings ang OPAP, na findings ang AFP, and then karon na ay Senate inquiry, and then ay House inquiry. Kana sila tanan ginabuhat na siya kay para mahibaloan sa katawhan Pilipino o sa tibok nasod kung unsa ba gyud ang nahitabo. And ang ending ni ana is makuha nato ang justice. Hustisya mao nang atong giapas. So dili ta maka-move on sa BBL kung walay hustisya. Now kanang mga hearings gani ingon nila ngano samo ka ay daghan kay mga hearings. Of course, because we want to get to the truth. Ang tanan gustong mahibaw-an ang kamatuoran. And that's why dili nato ikatingala sad na daghan na ang naga-hearing kay para mahibaw-an gyud nato ang tanan-tanan ang tibok storya. Kay lain-lain nga ang gulo man gud. Now, so karon makasama sad kung nakasama ko wala pud nakatabang tung pronouncement sad sa MILF na komo ay self-defense daw tong ila. Kaya ang MILF naghimo man sad sila bilang inquiry. Then matud pa is katong sa ilang bahin ang resulta daw sa ilang inquiry, although wala pa nila gipagawas, pero ang preliminary results daw sa ilang inquiry is number 1, wala daw sila sala. Kay self-defense lang daw na siya. Pinsan sa Marwan. Depensahan daw nila ang ilang teritoryo, gidepensahan daw nila ang ilang sarili, ang mga SAF daw ang una nagpabuto, so self-defense lang daw to. Number 2, katong latest pronouncement nila na dili daw nila isurrender ang kadtong mga tao nga responsable, ang mga commanders nila nga responsable nga na-appeal dito sa encounter. Dili daw nila kuno isurrender tungod kay matud palagi daw nila is under daw kuno sa peace agreement, sila daw kuno sa MILF ang exclusive nga maoy mag-investigate kung na'y nakasala, and exclusively sila lang daw ang mag-punish sa mga nakasala. Ha? Wala pa ganing BBL. Wala pa. Peace agreement. Matod pa nila, base daw sa peace agreement, ang MILF na exclusive right na mag-investigate o sila daw ang eksklusibo lang sad na mag-punish sa kadtong mga nakasala nga mga miyembro sab sa MILF. Karon Raf, ang problema mao kini. Ako nabasa man ako itong mga agreements. There's several agreements. Peace agreement na basic, unya additional na pod, and then additional na pod, mga terms and conditions. So, according to one of the documents na gipirmahan nila, wala may nakabutang dito na MILF lang magsolo-solong disiplina. Ang insaktong nakabutang dito is that if there are any violations of the peace agreement, ang GRP, MILF, peace panel ang mooy mag-investigate. GRP meaning Government of the Republic of the Philippines, and MILF sa ato pa joint investigation, dili solo investigation. Nakabutang dito, it is the GRP, MILF, peace panel that will investigate and will punish those who violate the peace agreement. On either camp, kung MI ba nag-violate or government ba nag-violate, it is a joint investigation to be conducted by the joint peace panel, and kung unsa may mga sanctions, it will be meted out jointly by the joint
groups, dili solo. So ang pangutana karon is kung diha pa lang daan sa peace agreement, ingon ana nga sila mag-interpret. Ang pangutana sa ubang mga legislators, mga kongresista, what more sa BBL? Magpanday tag maayong balaod, no? BBL framework, better autonomy, ingon ana, and then subject to their interpretation. So mao na ang question mark karon. That's why I said day to day, no? Day to day na yung mga kada adlaw na yung mga lain-laing mga nahitabo, mga senaryo, mga lain-laing mga developments. So karon na ana sila mag-interpret na, uy, matud sa agreement, kami lang magbuot. Kami lang magbuot, kami ray mag-investigate, kami sada magbuot kung kinsa i-punish na mo, unya unsay punishment. Ang problema na to ani unsa may but ninyo ipasabot na wala na mo'y appeal sa Philippine Republic. Nga sa akong pagkibalo, abogado man sabta na under na maghihapon ta sa Republika sa Pilipinas. And the BBL does not give you your own state. Di ba? Under lang gihapon ka sa criminal justice system. Under lang gihapon ka sa Philippine laws. Under lang gihapon ka sa Philippine courts. So how can you say nga dili na mo i-surrender kini? Kay naatay justice system. Meaning to say, na mag-prosecute ang prosecutor, paila na kaso, dalahon nato sa korte, ang Philippine court ang may magdesisyon kung nakasala ba na siya o dili. Dili ingon na kami lang sa MILF ang magdesisyon ana. Asa nga korte? Gawas niya na, okay, kamoy magdesisyon, niya transparent ba? Makita ba namo tong inyong hearings? Kami, kita kayong hearings nato sa Senado. Di ba? Transparent kayo na. Makitaan sa tanan. Gani, dihado gani kayo ta. Kay kita lang ang puros naga-submit sa jurisdiction sa Senate. Kita'y puros naga-submit sa jurisdiction sa House. Kita ginasulti na nato ang tanan-tanan. Unya ang ilang side, wala takabalo. So sama sa itong MILF na naga-investigate daw sila. Kinsa may nahibaloan na unsay nahitabo sa ilang investigation, sila-sila lang mana. Then, karon sila lang po ang mag-punish, sila lang din ang so naman kayo kung ingon ana. That's why ingon lagi nako kung the more sila mag-ingon ana ang stance, the more nga madugay. The more madugay ni. Di ba? Kay the more na ingon ana. Una, moingon sila na kami ang giatake, self-defense lang. Then sunod, nag-giuli nila ang armas pero 16 lang. 16, 44 ang patay, 16 lang ang giuli. Unya, wala giuli itong mga goggles, ang mga night vision, ang mga Kevlar helmet, ang mga bulletproof, ang mga personal effects, wala nila giuli. Then karon moingon sila, kami lang bahala mag-investigate. Unya, karon moingon sila, kami na bahala mag-punish. Basta tiwala lang kayo, kami na bahala dito. Kay matter pa sa peace agreement, kami na lang daw ang magbuot ani. So kung ano mga statements, well, I don't know. I don't think kung magpadayon sila sa anang klaseng posture, it is not helpful to the peace process. Ano na? Okay, sa mga kaigsunan, nagganindot ang atong diskusyon. No? Magpahulay lang kadiyot atong hatagan o higayon ang atong painumdum. Kailan magawa kayo mabalik din na? Kalambuan, Dalatana. Ako si Drandre Mangalos, 27 years old, Minyo, na taga 5E Bangkirohan, Davao City. Yan hikod rin karon tungod sa job fair diri sa Barangay 28, Santa Ana. Nag-apply ko as overseas worker. Dala ko sa akong mga requirements, passport, naman sa akong mga credential, kaluyan sa Diyos. First time na ko nga natubang ang Adhana Manpower Services na dawat ko as a cleaner sa UAE. Karon waiting ko for tawag sa akong employer kan sa gawas. Daghang salamat sa job fair nga gidala ni Congressman Nograles dinhi sa Barangay 28, Santa Ana, Davao City. Tungod niya na, nakatrabaho na ko sa kumpanya sa Adhana Manpower Services Incorporated, isip cleaner sa United Arab Emirates. Ako si Drandre Mangalos, karon na anak ko'y key.
Edeline Detros, 26 years old, nakatira sa 207 Block 3 SIR New Matina, Davao City. Nangita kong trabaho para makatabang sa kuang kaugalingon o sa kuang pamilya. Mo nang yanhi ko diriya sa jobs fair sa barangay para mang-apply. Nang-apply kong trabaho sa sa mga lalaing kumpanya o gusto ko makatrabaho para makatabang sa kuang kaugalingon o sa kuang pamilya. O daghan na po kong experience sa previous jobs po nako. Daghang salamat sa jobs fair nga gidala ni Congressman Carlo Nograles dinhi sa Barangay 28. Ako si Edeline Detros, karon naa na ko kay Kalambuan, Dalatanan. Balik ta sa atong programa ang Kalambuan Dalatanan, mga kaigsunan, magpadayon natong pagisusi no nga tuwa Congressman Carlo Nograles kalabot gihapon sa mahimong kaugmahon na ining proposed bansang Moro Bicycle. Sal. Congressman Carlo Nograles, hapit na sab ang Semana Santa ug nakatakda na sab nga magpahulay ang Kongreso gikan Marso 21 hangtod Mayo 3. Sa imong tan-aw, Congressman Carlo Nograles, do dapat kahit chance nga mapasar ang BBL nining umabot nga ning tindri, Congressman? Before mag-March 21, imposible. Imposible kaya na. Imposible kaya na, Zads, kay right now, nakasuspend ang among hearing sa House. Nakasuspend sad ang hearing sa Senado. Then, kung sa House lang atong hisgutan, sa House of Representatives lang atong hisgutan, example lang, kunyari, pananglitan, ibalik nilang hearing sa Bangsamoro Basic Law, pagbotohan pa namo na siya sa committee. Then, syempre, medyo madugo yan kay provision per provision, line by line nga discussion na siya eh. Then, gikan sa committee ba, i-report out pa namo sa plenary. So, sabihin natin, that will take 1 week. No? Best case scenario na ng 1 week. So, pag-report ni mo out in the committee, syempre, moagi na siya og debate and discussion. Diba? Then, from debate and discussion, sabihin natin, best case scenario, before magka-aprubahan og second reading, sabihin natin, best case scenario, another 1 week. Diba? And then, after that, mag-third reading pa may. So dito palang daan, apiki na kayo sa schedule. Then, gawa sana, that's only the House, naapay Senado. Nga Senado, nakasuspend po ng hearing nila. So, before March 21, doubtful kayo. I would venture to say imposible. Imposible. Now, kung ang pungutana is 2015, within 2015, depende. Depende, no? Pero kung sama sa akong gingon, kung ana ang posturing sa MILF, kung ana ang ilang mga declaration, mauna sila ang ilang mga press release, mauna sila ang ilang ginapang sulti, magkakomplikasyon ta ani, magkalisod-lisod kita ganing depensa. Lisod kayo, lisod. Maski pa man sa kabisi ni Congressman Carlo Nograles sa pagpatuman sa mga programa diya sa kabaranggayan, pero makita na mo sab nga nabatikdan na mo nga panunay kang makita sa nasyonal o local nga television. Kung dili sa atong programa, dito ka na mo makita sa ubang TV news program. Tungod ba ni sa imong trabaho diya sa House Ad Hoc Committee aron to na propose kining BBL, Congressman? Yes, I think so. Kay syempre, ang atong mga TV programs, gusto sila may balo sa opinion sa usa ka taga Mindanao, taga Davao. Kay kita magid ang first, no, ang primerong maapektuhan aning kung unsa may mahitabo sa BBL. Kita magid ang madamay ani before maigo ang Luzon, before maigo ang Visayas. Kita sa Mindanao, nga taga Mindanao, nga duol pud sa area sa ARMM or sa proposed BBL territory, kita ang pinakaunang maapektuhan. Then gawas niya na, syempre, natay one vote diha sa ad hoc, no? Bangsamoro Basic Law Committee. So, importante po na masayod sila kung unsay mga latest na mga updates, mga developments diha sa atong committee ba. Kay one vote, every vote counts. So, mao na. That's the reason why tingali nga ginaimbitahan ta sa katong mga TV talk shows. Okay. Congressman Carlo, usa sa dayag kaayo nga katong exposure nimo diha sa television, katong live coverage gani sa House Inquiry kalabot sa giingong trahedya
sa Fallen 44. Gisudong ka sa nasod no nga nakigdebate. May kalambigitan itong video gani nga nagpakita kung giunsa pagpatay sa mamumuno ang usa ka SAF personnel. Palihog pasabta daw may mas i-detalye daw kanamo ang maong insidente. Wala ang nahitabo magod dito, di ba? Because of the questioning ni Congressman Lobregat, nakasulti si General Espina sa iyang gibati, no? Nakahilak pamanggani siya, nahihimo siyang emotional tungod lagi sa nahitabo, no? Then dito sa iyang statement, gisulti niya dito na maulagi na ang base sa autopsya, sa autopsy report, na ay mga tropa sa SAF na gipusil close range, na gipusil sa ulo, no? Na gipusil sa lawas pero gikuha sa ang bulletproof vest, no? Na pipila ka mga tropa na close range ang pagpusil. In fact, di ba, later on nahibawan nato how many ang naigo sa ulo, headshot ang gipusil patay sa pinaagi sa pagpusil sa ilang ulo. So so nahimo siyang emotional, motong naka-mention lagi siya na dunay mga tropa na gipusil sa ulo. So tungod ni ana si Congresswoman Garcia ni move na ipagawas tong video. Kay dito sa video makita gid na tinuod gipusil gyud sa ulo. No? Close range. So ang kuha niya, ang purpose niya ato is para makitaan, masabtan sa tanan. Mao ni ang nitabo base sa usa